May mga bagay sa buhay na hindi ko kailanman inasahang mangyayari sa akin. Ang akala ko noon, mamumuhay akong gaya ng ibang dalaga sa aming baryo. Yung tipong gigising tuwing madaling araw upang igisa ang bawang at sibuyas sa palayok, maglalaba sa ilog, at maghihintay ng tamang lalaki na mag-aalok ng kasal. Subalit, hindi ganoon ang nangyari. Ako pala si Mara. At may lihim ako na ngayon ko lang ikikwento. Ang lihim ko ay may kinalaman sa isang lalaking hindi basta tao. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa gilid ng isang malawak na kagubatan. Sabi ng matatanda, may hiwaga raw ang gubat na iyon. May mga engkanto, lamang lupa, at mga di nakikitang nilalang na nagbabantay sa kagubatan. Bilin sa amin na huwag papasok ng mag-isa. Lalo na sa dapit hapon. Pero ako, hindi kailanman natakot. Doon ako madalas pumunta upang mamitas ng halamang gamot. Ang aking ina ay isang mananambal at natutunan ko sa kanya ang kahalagahan ng mga dahon, ugat at bulaklak sa paggagamot. Minsan, sa paghahanap ng yerba buena at sambong, napadpad ako sa mga bahaging hindi pa nalalakaran ng iba. Isang hapon, habang papalubog ang araw, may narinig akong malamyos na tinig. Hindi ito ordinaryong tunog. Hindi ito huni ng ibon o kaluskos ng dahon. Isa itong tinig ng lalaki, mababa at magiliw, na tila tinatawag ang aking pangalan. Mara. Napahinto ako. Kinalibutan ako. Pero hindi sa takot, kundi sa isang uri ng pagkakakilala na hindi ko maipaliwanag. Para bang matagal ko nang narinig ang tinig na iyon, pero hindi ko maalala kung kailan o saan. May tao ba rito? Tanong ko habang tumitingin sa paligid. Walang sumagot, pero nang tumingin ako sa unahan, may napansin akong isang lalaking nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Matangkad siya, nakaputing kasuotan na tila hinabi mula sa pinong tela na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Ang kanyang buhok ay kulay itim at makintab. Bumagay sa kanyang matangos na ilong at malalim na mga mata. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiting hindi mapanganib, kundi puno ng pagkilala, na para bang matagal na niya akong hinihintay. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, may halong pagtataka at pag-aalinlangan. Hinihintay kita. Sagot niya, sa isang tinig na tila mahangin pero matamis pakinggan. Napaatras ako. Hindi ko siya kilala. Pero may kung anong kapangyarihan sa kanyang presensya na hindi ko maipaliwanag. Parang may bahagi ng sarili kong humihila sa akin palapit sa kanya. Ako si Elias. Aniya, at mas lumapit pa siya sa akin. Matagal na kitang pinagmamasdan, Mara. Napakapit ako sa basket ng halamang gamot na hawak ko. Hindi kita kilala. Sagot ko. Ngumiti siya, at sa ngiting iyon, may kung anong bumuka sa loob ko. Parang naalala ko ang isang bagay na matagal nang nalimutan. Isang alaala na hindi ko matukoy kung saan nagsimula. Ngunit bago ko pa siya masagot, isang malakas na hangin ang umihip. At sa isang iglap, nawala siya. Iniwan akong tulala, nanginginig, at may hindi maipaliwanag na kaba sa puso. Kinagabihan, hindi ako agad nakatulog. Pilit kong iniisip ang lalaking nakita ko sa gubat. Ang kakaibang presensya niya, ang paraan ng kanyang pagtitig na tila may sinasabi ngunit hindi ko mawari. Pumikit ako. Pilit na isinasantabi ang kung anumang epekto niya sa akin. Ngunit nang mahulog ako sa malalim na antok, muli siyang lumitaw. Sa panaginip ko, nandoon ako sa ilalim ng punong balete. Ang parehong lugar kung saan ko siya unang nakita. Naroon din siya. Nakaupo sa isang ugat ng puno, nakangiti sa akin. Ngunit sa panaginip kong ito, hindi siya isang estranghero. Sa halip,
Para bang matagal ko na siyang kilala. At ang presensya niya ay nakapagpapakalma sa akin. Muli tayong nagkita, Mara. Aniya, malambing ang tinig. Anong ibig mo sabihin? Kilala mo ko? Tumango siya. Oo, at alam kong nararamdaman mo rin na may connection tayo. Hindi ito ang unang beses na nagkita tayo, Mara. Nalaglag ang balikat ko sa pagtataka. Ha? Teka lang, paano hindi ito ang una? Ngayon nga lang kita nakita. Ngumiti si Elias at lumapit sa akin. Dahil nakalimutan mo na. Ngunit huwag kang mag-alala. Unti-unti mo rin ako maaalala. Isang malamig na hangin ang dumampi sa akin. At biglang nagbago ang paligid. Ang dilaw na sinag ng buwan ay naging mas matingkad. At ang buong kagubatan ay tila nagniningning sa ilalim ng mahiwagang liwanag. Hindi ko maipaliwanag. Ngunit ramdam kong hindi ito basta panaginip. May katotohanan sa lahat ng nangyayari. May kailangan kang malaman, Mara. Seryosong wika niya. Hindi ako tulad ng ibang lalaki sa mundo mo. Natahimik ako. Ako ay isang engkanto. Aniya, nalaglag ang aking panga. Ngunit hindi ako makagalaw. Para bang kahit papaano, hindi ako nagulat. Engkanto? Mahina kong ulit. Oo, isa akong tagapangalaga ng kagubatang to. Ng lahat ng nilalang dito. At ikaw ay may espesyal na koneksyon sa akin. Noon pa man. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot ba? Pag-aalinlangan? Ngunit sa halip, isang malalim na kuryosidad ang nanaig sa akin. Bakit mo ako tinatawag? Bakit ngayon lang? Hinawakan niya ang aking kamay. At sa isang iglap, biglang dumaloy sa akin ang isang kakaibang pakiramdam. Tila isang alon ng alaala ang bumalot sa akin. Mga larawan ng isang buhay na hindi ko matandaan, ngunit dama ng puso ko. Nakita ko ang sarili ko. Mas bata, tumatakbo sa gubat. Naroon si Elias. Nakangiti sa akin habang pinapanood akong mamitas ng bulaklak. Narinig ko ang aming halakhakan. Ang mga bulong ng pangako sa isa't isa at ang masayang mga araw na magkasama kami. Mga araw na hindi ko matandaan sa totoong buhay. Hindi mo naaalala dahil kinailangan kitang kalimutan. Nanlabo ang paningin ko sa mga luhang hindi ko napansing tumulo. Ha? Bakit? May batas sa aming mundo. Hindi maaaring magmahal ang isang engkanto ng isang mortal. Ngunit hindi ko napigilan ang sarili ko. Pinili kitang mahalin noon. Kahit pa alam kong hindi tayo maaaring magkasama ng lantaran. Noong huling beses tayong nagkita, may nangyari. Isang matandang engkantada ang nagbura ng alaala mo tungkol sa akin. Upang makalimutan mo ako at mamuhay ng gaya ng ibang tao. Napasinghap ako. Kaya pala pakiramdam ko, kilala na kita. Tumango siya, hinigpitan ang hawak sa kamay ko. Pero hindi ko matiis. Hindi ko kayang mabuhay sa mundo ko nang hindi ka kasama. Kaya pinili kong bumalik. Napakagat ako sa labi. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o magdududa. Ngunit sa puso ko, ramdam kong totoo ang lahat ng kanyang sinasabi. Kung gayon, ano ang mangyayari sa atin ngayon? Hindi na kita iiwan. Sagot niya, puno ng kasiguraduhan ng tinig. Pero kailangang manatili itong lihim. Hindi ako maaaring makita ng ibang tao. Sa paningin nila, isa ka pa ring ordinaryong babae. Walang asawa, walang kasintahan. Ngunit ang totoo, ikaw ay akin na. At ako ay iyo. Hindi ako nakapagsalita. Ang isang bahagi ng isipan ko ay nagsasabing imposibleng mangyari ito. Ngunit ang puso ko ay matagal nang nagpasya. Kung pipiliin mong tanggapin ako,
Isusumpa kong hindi na kita iiwan kailanman. Di ko maibibigay sa'yo ang isang buhay na tulad ng isang babae. Ngunit may ipapangako ko sa'yo, ang isang pag-ibig na hindi kailanman maglalaho. Napatingin ako sa kanya. Sa malalim niyang mga mata, nakita ko ang walang hanggang pangako. At sa gabing iyon, sa gitna ng panaginip na tila higit pa sa katotohanan, tinanggap ko ang kanyang alok. Tinanggap ko ang isang buhay na lihim. Isang pag-ibig na hindi maipapaliwanag ng mundo. Pagmulat ng aking mga mata, nasa aking papag na ako, sa loob ng maliit naming kubo. Ang liwanag ng umaga ay sumisilip na sa siwang ng dingding, at ang tilaok ng mga tandang ay nagsasabing may panibagong araw na namang nagsisimula. Ngunit ang puso ko ay nasa ibang mundo pa rin, sa mahiwagang panaginip na tila higit pa sa katotohanan. Agad akong napabangon. Si Elias, totoo ba siya? Sumagi sa isipan ko ang mga alaala ng gabing iyon. Ang kanyang mga mata, ang mahigpit niyang hawak sa kamay ko, ang pangakong hindi na niya ako iiwan. Hindi ko maintindihan. Ngunit may kung anong nagsisigaw sa loob ko na nagsasabing hindi iyon basta panaginip lang. At doon, sa isang sulok ng aking maliit na silid, nakita ko siya. Nakatayo si Elias sa anino ng dingding. Nakasuot ng isang simpleng puting kamisa at kayumangging salawal na tila bumagay sa anyo ng isang pangkaraniwang lalaking taga-baryo. Ngumiti siya sa akin. At sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan sa puso ko. Totoo ka nga. Bulong ko, hindi pa rin makapaniwala. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang hinawakan ang aking pisngi. Tulad ng pangako ko, hindi na kita iiwan, Mara. At doon nagsimula ang aming lihim na buhay bilang mag-asawa. Sa paningin ng mga tao sa baryo, ako pa rin ang dating si Mara. Isang dalagang walang asawa, abala sa pangangalaga sa aming munting tahanan, at masigasig na tumutulong sa aking ina sa panggagamot. Walang sino man ang nakakaalam na sa loob ng aming kubo, may isang lalaking naninirahan sa tabi ko. Isang lalaking hindi nila kailanman makikita. Nang unang araw na magkasama kami, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa sarili ko ang aming sitwasyon. Sa umaga, ako lang ang nakikita ng mga tao. Si Elias ay may kakayahang maglaho sa paningin ng sino mang hindi niya nais makakita sa kanya. Ngunit kapag nag-iisa kami, bumabalik siya sa tabi ko. Parang aninong hindi ako iniiwan. May mga araw na sabay kaming kumakain, nag-uusap tungkol sa buhay ko sa baryo, at kung minsan, siya naman ang nagsasalaysay sa akin ng mga lihim ng kanyang mundo. Ang paraisong hindi nakikita ng mga mortal, ang mga batas ng kanilang lahi, at ang dahilan kung bakit kinailangan niyang manatili sa tabi ko ng lihim. Sa gabi, naroon siya upang yakapin ako, upang iparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Hindi na ako natakot sa dilim, sapagkat alam kong may isang nilalang na nagbabantay sa akin. Isang pag-ibig na kahit hindi nakikita ng iba, ay nararamdaman ko sa bawat sandali. Ngunit hindi ko alam na sa katahimikan ng aming buhay, may mga matang nagmamasid. Napansin mo ba si Mara? Hindi na siya gaya ng dati. Sabi ng isang alay sa palengke habang bumibili ako ng bigas. Laging nakangiti pero hindi mo naman makikitang may manliligaw. Oo nga, Mare. Hindi kaya may tinatago siya? Baka may nobyo sa ibang baryo at ayaw lang niyang ipaalam sa atin. Nakangiti lang akong umalis. Pero ramdam kong nagsisimula ng makahalata ang mga tao. Mas naging maingat ako. Hindi ako maaaring mahuli na tila may kausap sa loob ng bahay. Hindi ako maaaring magpakita ng anumang senyales na may ibang nakatira sa aking tahanan. Ngunit isang gabi, dumating ang isang matandang albularyo sa aming bahay. Nasa kusina ako noon. Nagluluto ng hapunan para sa akin at kay Elias. Nang biglang may kumatok sa pintuan. Dali-dali kong itinaas ang takip ng palayok
at lumabas upang tingnan kung sino ang dumating. Sa tapat ng pintuan, naroon si matandang Felisa, isang albularyo sa aming baryo. Siya ang tagapayo ng mga tao pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa espiritual, sakit, sumpa, at mga nilalang na hindi basta nakikita ng mga mata. Napahigpit ang hawak ko sa aking saya. Ay, magandang gabi po, Lola Felisa. Naparito po kayo. Bati ko, pilit na pinapanatili ang kalmado kong tinig. Mara, iha. Aniya, habang sinisipat ako ng malalim niyang tingin. Nais lang kitang makausap. May napansin akong kakaiba sa paligid mo. Kinabahan ako. Ano po yun? Lumapit siya, saka bumulong. May presensya sa bahay mo na hindi pangkaraniwan. Napalunok ako. Nararamdaman ko ang enerhiya ng isang nilalang na hindi mula sa mundong ito. Hindi ko alam kung ano siya. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Hindi siya basta tao. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Kung magpapakita ba ako ng pagtataka o magkukunwaring wala akong alam. Ngunit bago pa ako makapagsalita, naramdaman kong may malamig na simoy na hangin na dumaan sa likuran ko. Alam kong naroon si Elias. Pinakikinggan ang usapan namin. Maging maingat ka, Mara. Sabi ni matandang Felisa, seryoso ang boses. Hindi lahat ng nilalang mula sa kabilang mundo ay may mabuting hangarin. At hindi lahat ng pag-ibig ay dapat ipaglaban. Pagkasabi niya noon, umalis siya. Iniwan akong nakatayo sa pintuan. Nangangatal ang mga kamay. Oo nga naman. Paano kung may mas malalim pang dahilan kung bakit bumalik si Elias? At paano kung isang araw may makaalam ng aming lihim? Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa banig, nakatingin sa kisame, habang si Elias ay tahimik na nakaupo sa tabi ko. Ramdam ko may gustong sabihin si Elias, pero pinili niyang manahimik. Elias, mahina akong tawag. Lumapit siya at hinaplos ang aking buhok. Narinig ko ang sinabi ng matanda. Wika niya. Napakagat ako sa labi. Totoo ba ang sinabi niya? May panganib ba sa pagsasama natin? Napabuntong hininga sa Elias. Hindi ako ang dapat mong katakutan, Mara. Ngunit ang katotohanang nasa piling kita ay may maaaring magdulot ng gulo. May mga mata na nagmamasid sa akin. Sa atin. Napaupo ako sa harap niya. Anong ibig mong sabihin? Sa mundo ko, hindi lahat ng engkanto ay payag na makisalamuha kami sa mga mortal. Ang pag-ibig ko sa iyo ay isang kasalanan sa kanilang paningin. Noon, tinanggap ko ang parusang lumayo sa iyo upang malimutan mo ako, upang mamuhay ka ng normal. Pero bumalik ako sapagkat hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Nanginginig ang dibdib ko. Elias, ibig bang sabihin nito, may naghahanap sa'yo? Tumango siya. Ang mga mata niya ay puno ng pangamba. At kung mahuli nila ako, maaari nilang kunin ako mula sa'yo. Sa mundong to. At hindi na ako muling makakabalik. Hindi ko napigilan ng mahigpit na pagkapit sa kanyang kamay. Hindi ako papayag. Hindi nila pwedeng gawin yon. Hinaplos niya ang aking mukha at ngumiti ng malungkot. Gagawin ko ang lahat upang manatili sa iyo, Mara. Ngunit kailangan mag-ingat tayo. Hindi nagtagal, lalong lumakas ang bulong-bulungan sa baryo. Napansin mo ba si Mara? Hindi na siya nakikipag-usap sa kahit sino. Oo nga, parang may tinatago siya. Hindi kaya may nangyayari sa bahay niya sa gabi? May mga pagkakataong habang nasa palengke ako,
Ramdam ko ang matalas na tingin ng mga tao. Hindi ko alam kung paranoia lang yun. Pero may kutob ako na may nakakapansin na sa kakaibang kilos ko. Isang umaga, habang nag-iigib ako sa poso, lumapit si Aling Marta, isa sa mga tsismosa sa baryo. Iha, balita ko, may naglalakad daw sa paligid ng bahay mo sa gabi. Aniya, pilit akong tinutokso. Wala ka namang nobyo, di ba? Pilit kong pinanatili ang normal kong anyo. Baka multo lang po yun. Pabiro kong sagot. Maraming nagmumulto sa paligid, lalo na po sa kagubatan. Napangiwi siya. O baka naman, hindi multo. Baka may lalaking lihim na dumadalaw sa'yo. Ngumiti ako, pilit na hindi nagpapahalata. Kung meron man po, siguro gusto lang akong protektahan. Lumayo siya na parang hindi kumbinsido. Pero ramdam kong hindi pa tapos ang usapan. Paano kung may makakita kay Elias? Paano kung isang araw may makahuli sa kanya? Isang gabi, habang magkasama kami ni Elias sa loob ng bahay, biglang may narinig kaming mga yabag sa labas. Agad kaming nagkatinginan at mabilis siyang naglaho sa hangin. Kumatok ang isang malakas na kamay sa pinto. Mara, Sigaw ng isang boses. buksan mo to. Kinilala ko ang tinig. Si Mang Ernesto, isa sa mga tanod ng baryo. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at binuksan ito. Naroon siya. Kasama ang dalawang iba pang kalalakihan. May daladalang sulo at gulok. Ano pong kailangan nyo? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Nakita ng isang bata kanina na may anino sa loob ng bahay mo. Wala ka namang bisita, di ba? Napalunok ako. Baka anino ko lang po yun. Hindi. Sagot ng isa pang lalaki. Ang sabi niya, patangkad ang lalaking nakita niya. Hindi ikaw yun. Ramdam ko ang panalamig ng katawan ko. Alam kong naroon lang si Elias. Tahimik na nagmamasid sa amin. Pero hindi ko siya nakikita. Pinilit kong ngumiti. Wala naman pong ibang tao rito. Pinilit nilang sumilip sa loob ng bahay ko. Pero wala silang nakita. Makalipas ang ilang minuto, umalis din sila. Pero ramdam kong hindi pa tapos ang hinala nila. Pagkasara ko ng pinto, biglang lumitaw si Elias sa tabi ko. Mahigpit niya akong niyakap. Kailangan nating mag-ingat. Aniya, tumango ako. Ngunit sa puso ko, alam kong hindi ito magiging madali. May isang bahagi sa akin na natatakot. Hanggang kailan ko maitatago ang aming lihim. Ang gabing iyon ay nag-iwan sa akin ng matinding kaba. Alam kong hindi titigil ang mga tao sa baryo sa paghahanap ng sagot sa kanilang mga hinala. Ang isang pagkakamali, isang maling galaw, at maaaring mawala sa akin si Elias. At hindi ko hahayaan na mangyari iyon. Kinabukasan, habang nakaupo ako sa may hagdanan ng aming bahay, lumapit si Elias at hinawakan ng aking balikat. Mara, alam ko mahirap ang sitwasyon natin. Kung nais mo nang itigil to, kung gusto mo nang bumalik sa buhay mo nang wala akong dalang panganib sa'yo, kaya kong lumayo. Napatingin ako sa kanya. Kita sa kanyang mukha ang lungkot. Ang takot na baka piliin ko siyang itaboy. Ngunit sa puso ko, walang puwang ang pag-aalinlangan. Hindi. Sagot ko ng matatag. Piliin ko mang umalis ka, hindi ko magagawang mabuhay nang wala ka. Hindi ko rin kayang bumalik sa dati. Ang puso ko ay para sa iyo na, Elias. Kahit ano pa ang mangyari, kahit anong pagsubok, mananatili akong kasama mo. Hindi ko inakala na ang sagot kong iyon ay magpapangiti sa kanya ng ganon katamis.
Hinila niya ako papalapit at niyakap ng mahigpit. Salamat, Mara. Ipaglalaban din kita. At mula noon, hindi na ako natakot. Habang lumilipas ang mga araw, napansin kong may kakaibang nangyayari sa akin. Mas nagiging matalas ang pandinig ko. Bago pa lumapit ang isang tao sa bahay ko, alam ko na kung sino siya. Kapag nasa gubat ako, para bang naiintindihan ko ang bulong ng hangin. Ang mga paggalaw ng mga dahon. Ang mga halaman ay tila may buhay sa akin. At sa paghawak ko sa isang dahon o bulaklak, agad kong nararamdaman kung ito ay may bisa o wala. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Elias sa ilalim ng buwan, tinanong ko siya, "Elias, may kakaiba ba sa akin?" Tumitig siya sa akin saka hinawakan ng aking kamay. Nagbabago ka, Mara. Ang pagiging malapit mo sa akin ay nagdadala sa iyo ng bahagi ng aking mundo. Unti-unti mong natututunan ang mga lihim ng kalikasan. Ang hiwagang hindi basta nalalaman ng tao. Napalunok ako. Ibig sabihin, nagiging tulad mo na rin ako? Ngumiti siya at umiling. Hindi. Ikaw pa rin si Mara. Isang mortal. Ngunit may bahagi ng kaluluwa mo ang nakaugnay sa akin. Kaya unti-unti kang nagkakaroon ng kakayahang maramdaman ang hindi mararamdaman ng iba. Binalot ako ng pagtataka at takot. Pero kasabay nito ay isang matinding pagkamangha. May kung anong bahagi sa akin ang nagagalak. Na hindi lang ako basta isang babaeng may asawang engkanto, kundi isang babaeng bahagi na ng isang mas malawak at mas misteryosong mundo. Ngunit ang tahimik naming buhay ay hindi nagtagal. Isang araw, habang naglalakad ako papunta sa ilog upang maglaba, sinalubong ako ni matandang Felisa. May dala siyang isang maliit na bote na may lamang likidong kulay ginto. "Iha," aniya, seryoso ang mukha. "Alam kong may itinatago ka. Hindi kita hinuhusgahan, pero nais kong malaman mo na narito ako upang tulungan ka." Napahigpit ang hawak ko sa aking batya. "Kung wala ka talagang lihim na itinatago, inumin mo ito." Napatingin ako sa hawak niyang bote. "Ano po yan?" "Isang pampalinaw ng diwa. Kung may nakatali sa'yo na hindi pangkaraniwang nilalang, mawawala ang bisa niya sa iyo. Makikita mo ang katotohanan." Nanginig ang kamay ko. Alam ko na kung iinumin ko yon, maaaring mawala ang koneksyon ko kay Elias. Maaaring hindi ko na siya maramdaman. Hindi ko na siya makita. Nasa harapan ko si matandang Felisa. Naghihintay ng aking sagot. Alam kong isang pagsubok ito sa aking katapatan. Kung ipagkakanulo ko ba si Elias o mananatili akong tapat sa kanya. Huminga ako ng malalim at nginitian ng matanda. "Salamat po, Lola Felisa. Pero hindi ko na po kailangan yan." Nagtaas siya ng kilay. "Sigurado ka?" Tumango ako. "Sigurado po." Saglit niya akong tinitigan. Bago siya tumango at lumakad palayo. Hindi ko alam kung kumbinsido siya o hindi. Pero isa lang ang alam ko. Hindi ko kailanman pagtataksilan si Elias. Pag-uwi ko, agad kong sinalaysay kay Elias ang nangyari. Hinawakan niya ang aking kamay at pinisil ito ng mahigpit. "Alam kong hindi madali ang pagpili mo, Mara. Pero salamat. Maraming salamat sa tiwala mo sa akin." Tumango ako, pinipigilang tumulo ang aking luha. Hindi ko kailangan linisin ang sarili ko sa paningin ng iba, Elias. Ang mahalaga, alam kong tama ang ginagawa ko. Alam kong mahal kita. At doon, sa ilalim ng liwanag ng gasera, habang magkahawak kamay kami, naramdaman ko ang isang bagay na mas malakas pa sa takot.
Mas makapangyarihan pa sa alinlangan. Ang tunay na pagsasama. Isang pag-ibig na hindi matitinag. Sa gitna ng isang mundo na hindi kailanman makakaunawa sa amin, natagpuan namin ang kapayapaan sa isa't isa. Ngunit alam kong hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Hindi pa tapos ang laban namin upang manatili sa piling ng isa't isa. At hindi nga nagtagal, dumating ang pinakamalaking pagsubok sa amin. Isang gabi, habang tahimik kaming nakaupo ni Elias sa banggera ng aming bahay, bumugso ang isang malakas na hangin. Isang hangin na may dalang hindi pangkaraniwang enerhiya. Tumayo si Elias. Nagdilim ang kanyang mukha. Nararamdaman mo ba yun? Tanong ko, kinakabahan. Tumango siya. Narito na sila. Nanginig ang puso ko. Mula sa anino ng kakahuyan, lumitaw ang 3 figura. Matatangkad, mahahaba ang buhok, at nakasuot ng damit na hindi pangkaraniwan. Ang kanilang balat ay makintab sa ilalim ng buwan, at ang kanilang presensya ay tila nagpapabigat sa hangin. Panahon na upang bumalik ka, Elias. Sabi ng isa sa kanila. Isang lalaki na may matigas na mukha. Matagal ka nang lumabag sa batas ng ating mundo. Hindi ka maaaring manatili dito. Humigpit ang hawak ko sa kamay ni Elias. Wag kang sumama sa kanila. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pangako. Hindi ako aalis, Mara. Ngunit ang mga engkanto ay hindi nagpaawat. Kung hindi ka susunod ng kusa, sabi ng isa pa, isang babaeng may malalim na titig. Kami na ang kukuha sa'yo. Biglang lumakas ang hangin at ang buong paligid ay tila umuga. Muntik na akong matangay ng lakas ng kanilang kapangyarihan. Pero mabilis akong niyakap ni Elias. At sa sandaling iyon, alam kong hindi siya bibitaw. Hindi ako aalis. Sigaw ni Elias habang mahigpit na niyayakap ako. Hindi ko kayang iwan si Mara. Tayo ay hindi para sa mga mortal. Sagot ng lalaking engkanto. Kapag pinili mong manatili rito, mawawala ang koneksyon mo sa ating mundo. Mawawala ang iyong kapangyarihan. Kung yun ang kapalit, sagot ni Elias, tinatanggap ko. Nagkatinginan ng mga engkanto. Sigurado ka ba? Hinawakan ni Elias ang aking mukha at ngumiti. Ikaw lang ang gusto ko, Mara. Kung kailangan iwan ko ang pagiging engkanto para sa'yo, gagawin ko. Napaiyak ako. Hindi ko inaasahan na pipiliin niya akong higit sa lahat. Maya-maya, isang bugso ng liwanag ang bumalot kay Elias. Naramdaman ko na ang katawan niya ay uminit. Parang may kung anong pwersang unti-unting binabago siya. At sa isang iglap, nawala ang mga engkanto. Kasama ang kanilang mahiwagang presensya. Ang hangin ay huminahon. Ang lupa ay tumigil sa pagyanig. Tumingin ako kay Elias at sa sandaling iyon, alam kong may nagbago sa kanya. Hindi na siya isang engkanto. Isa na siyang ganap na tao. Nagkulay pula ang langit sa unang liwanag ng umaga. Nasa tabi ko si Elias. Nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng ligaya at kapanatagan. Hinawakan niya ang aking kamay. At sa pagkakataong ito, alam naming wala ng puwersang pipigil sa amin. Ano ang pakiramdam mo? Tanong ko sa kanya. Hindi ko na maririnig ang bulong ng hangin. Hindi ko na nakikita ang mundo ng mga engkanto. Pero hindi ako natatakot sapagkat ang mundo ko ngayon ay kung nasaan ka. Niyakap ko siya ng mahigpit. Mula noon, hindi na siya naglaho. Hindi na siya nagtatago sa anino. Hindi na ako natatakot sa mga matang nagmamasid sapagkat wala na silang makikitang kakaiba. Sa paningin ng mga tao,
Si Elias ay isang bagong dating sa baryo. Isang lalaking nagmula sa malayo at napadpad sa amin. Hindi nila alam na siya ang lalaking matagal nang nasa tabi ko. Ang lalaking lihim kong minahal. At sa kabila ng lahat, tinanggap siya ng baryo. Lumipas ang mga buwan at hindi nagtagal, ikinasal kami sa harap ng simbahan. Walang sino man ang nakaalam sa aming kwento, ng mga pagsubok na aming hinarap, ng mga mundong iniwan niya para sa akin. Ngunit sa aming dalawa, sapat nang alam naming pinili namin ang isa't isa. Higit sa kahit anong kapangyarihan. Higit sa kahit anong batas ng mundo. At sa ilalim ng araw na sumasaksi sa aming pagmamahalan, nangako kami na hindi kailanman maghihiwalay. Isang pag-ibig na walang lihim, isang pagsasamang hindi na kailangang itago. At ito, ang aming walang hanggang kwento. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Kamusta po kayo? Huwag po sana kayong magsasawang suportahan ng mga kwento ko. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.